po sa ating lahat. Alam natin na tayo po ngayon ay nasa panahon ng pandemya na kung saan tila bang tayo pinahihirapan. Pero pakakatandaan natin mga kapatid na ang pandemya ay isa lamang sa napakaraming bagay na nangyayari sa sanlibutan, hindi po ba? Napakaraming biyaya ang ating pong Panginoon Diyos na pinagkaloob sa atin na sana hindi tayo mawala sa ganung pananaw at huwag lamang tayo nakatuon sa hirap na dulot ng pandemya o COVID-19 virus sa panahon na natin ang ating pong mga kapaligiran. Napakaganda ng mundo na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos sa kabila ng kahinaan ng mga tao na mayroon rito. Sa kabila ng mga natural calamities, kung ating titingnan buhat panumilikha ng ating Panginoon Diyos ang sanlibutan, ito po'y napakaganda at napakadakila sapagkat kung ano man ang ating nakikita, yan po'y isang representante ng buhay na presensya ng ating pong Panginoon Diyos. At yung virus COVID-19 na kasalukuyang nananalansa sa buhay ng tao ay hindi po kabuuan ng kahulugan ng tao sa kasalukuyan. Pakakatandaan natin mga kapatid na tayo hawak ng ating pong Panginoon Diyos at alam ng Diyos ang mga bagay-bagay na nangyayari at hindi niya hahayaan na mangyari ang mga ito kung hindi natin ito malalampasan. Pero sinasabi sa ating mga kapatid na sana sa pagsisikap natin sa pang-araw-araw ay huwag natin kalimutan ang ating pong Panginoong Diyos. Totoo yung sinabi ko na tayo po'y pinagkalooban niya ng biyaya araw-araw na kailangan natin sapagkat yun ang nais ng ating Panginoong Diyos. Alam ko, nagnais natin, gusto natin na tayo pagpalain, pero higit sa lahat, nais ng ating Panginoong Diyos buhat nung tayo pinanganak na tayo mamuhay sa kasaganahan sa mga biyayang kanyang pinagkaloob. Pero pakakatandaan mga kapatid na ang mga bagay na ito ay pinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Ang ating yaman at kapangyarihan ay nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya huwag sana tayo mabulagan, huwag tayo mabulag na makita ang Diyos sa lahat ng kanyang likha, sa lahat ng kanyang pinagkaloob sa buhay ng tao. Sa ating Ebanghelyo ngayon mga kapatid, tayo pinaalalahanan sa katotohanan ito na kung saan sinabi ng ating pong Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na kung saan gulat na gulat ang kanyang mga alagad sa ipinahayag ng ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat sinabi ng ating pong Panginoong Hesus na napakahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi po ba nabanggit natin kanina mga kapatid na yaman kapangyarihan ay biyaya ng ating pong Panginoong Diyos? Pero bakit para bang sinabi ng ating Panginoong Diyos 100% na ang mayaman at makapangyarihan ay mahihirapang makapasok sa kaharian ng ating pong Panginoong Hesus? Mga kapatid, actually wala pong question sa yaman at kapangyarihan. Nagkakaroon lamang ng question mga kapatid pag ang usapin ay patungkol sa pagliligtas. Sapagkat hindi po garantisado mga kapatid na ikaw ay mayaman at makapangyarihan, mabibili mo na ang tinatawag natin na kaligtasan at buhay na walang hanggan. At yun yung nais bigyang diin ng ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat iniisip ng mga tao o ng mga alagad mismo ng ating Panginoong Hesus sa mga panahon yun na kapag ikaw ay mayaman, ikaw ay makapangyarihan, pura mismo, ikaw ay ligtas na. At yun po mga kapatid ang inayawan ng ating pong Panginoong Hesus sapagkat sinabi niya na posible kasi ang tao kapag siya'y nabulagan ng kanyang yaman at kapangyarihan ay maging hadlang ito na makamtan niya ang sinasabi nating kaharian, paghahari ng ating pong Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Hindi po masama magkaroon ng yaman at kapangyarihan sa sanlibutan ito. Sapagkat yan po isang paraan ng ating pong Panginoong Diyos kung paano niya dapat pamahalaan ang ating pong buhay sa sanlibutan ito. Kaya may mga institusyon, mayroong mga tao na kung saan pinili ng ating Panginoong Diyos upang mamuno. Binigyan niya ng kapangyarihan at yaman upang sa ganon ang mga taong ito ay makabahagi at makapamuno sa mga taong pinamumunuan ito. Pagkat alam naman natin mga kapatid na kung ikaw ay walang yaman at kapangyarihan, ay talagang napakahirap
pamahalaan ang isang bansa tulad halimbawa ng Pilipinas. Sa panahon ng pandemya na kung saan tayo po naghihirap, napakarami ng tao tila bang wala nang makakain at talagang nangangailangan na ng tulong. Kapag walang yaman at kapangyarihan ang mga pinuno na namumuno sa bansang Pilipinas, ay maaaring mahihirapan na magpatuloy na mabuhay na mapayapa ang mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Kaya tinuruan niya ang kanyang mga alagad kung paano dapat mamuno na mayroong yaman at kapangyarihan. Pinaalalahanan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga alagad na huwag sana silang mabulag kapag sila'y pinagkalooban ng yaman at kapangyarihan at isipin nila na sila na ang nagmamay-ari ng lahat at pwede na nilang gawin ang lahat na gusto nila na tila bang sinasabi nila na sila ay Diyos na. Ito po ang siyang inaayawan ng ating Panginoon Diyos na mangyari ito sa buhay ng tao dahil sa yaman at kapangyarihan na pinagkaloob sa kanila ay magiging Diyos-Diyosa na sila sa sanlibutan ito. Iisa lamang ang ating pong Panginoon Diyos na talagang siyang makapagbibigay ng kaganapan ng pinangakong kaligtasan at buhay na walang hanggan para po sa ating lahat. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, o pagkalooban niyo kayo ng yaman at kapangyarihan, may gagawin akong hari at reyna sa sanlibutan ito. Pero ito dapat ang pakakatandaan ninyo. Ito ang dapat patandaan ng bawat Kristiyano sa kasalukuyan na kung anuman mayroon tayo ay hindi yan sa atin. Yan ay biyayang nagmumula sa Diyos at tayo ay tagapamahala lamang, tagapangasiwa lamang sa biyayang pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Hindi sa atin yan. So anong ibig sabihin mga kapatid kapag ito po hindi sa atin? Naway sinasabi na sa atin ng ating Panginoon Diyos na gamitin natin ito upang ipalaganap at ibahagi natin ang kaharian at ang kalakilaan at ang pangakong pagliligtas ng ating Panginoon Diyos para po sa ating lahat. Pakakatandaan natin mga kapatid na sana ay huwag tayong pamahalaan ng yaman at kapangyarihan sapagkat kung magkaganoon, dito tayo mahihirapang makapasok sa kaharian ng Diyos. Tayo yung magiging mayaman sa Ebanghelyo na napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos sapagkat tayo ay pinapamahalaan ng yaman at kapangyarihan. Bagkus ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos ay yung kabaligtaran. Tayo ang dapat ang siyang maghari. Tayo dapat ang siyang mamahala sa yaman at kapangyarihan ng sanlibutan ito bilang mga anak ng ating Panginoon Diyos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay inaasahan ng ating Panginoong Hesus na tayo huwag lamang mag-isip para sa ating mga sarili sapagkat kung tayo ay magpatuloy sa ganong kultura, kung anuman meron tayo, ito'y mananatiling ulam. Pero kapag tayo tumutulong sa ating kapwa sa maliit na bagay na mayroon tayo mga kapatid, ay mas lalo pa tayo mabubuhay sa kasaganahan at yan ay makapagdulot sa atin ng kaligayahan sapagkat alam ko at alam mo hindi natin alam kung saan ang gagaling ang biyayang kanyang pinagkakaloob. Kapag tayo bukas sa Diyos, ang kaloob ng Diyos ay sisikliglig at umaapaw na ipapadaloy sa ating mga kamay para sa mga mahal natin sa buhay. Meron po tayong isang kaparokyano na kung saan nung una ay lumapit sa akin upang humingi ng tulong. Nung kami po'y nag-usap, sinabi ko sa kanya, alam mo, mahigit pang nangangailangan kaysa sa iyo. At naintindihan niya naman yung bagay na yon. At ang ginang na ito ay nagiging mabuti ang kanyang kalooban. Sila po'y nagkaroon ng pagkakataon na kung saan ay nakatulong sa kanilang kapwa. Nung sila po ay walang-wala na rin, naisipan pa rin nilang tumulong sa kapwa at sa ganung paraan ay dumaloy sa kanila ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. At sila ay nakatulong hindi lamang isang pamilya, hindi lamang dalawa, bagkus ay hundreds sa panahon ng pandemya ang kanilang naabutan ng tulong mula sa mga kamay ng mga generous people na kanilang kakilala at mga tao nakasaksi sa kanilang mabuting gawa, pagkakawang gawa. Ang pagliligtas ng ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid, ay inialay niya hindi lamang para sa may hirap, hindi lamang para sa middle class, hindi lamang ito para sa mayayaman, hindi lamang ito para sa bata, matanda. No? Bagkus ito po mga kapatid
ay para sa lahat. Pero ito'y pakakatandaan natin. Kinakailangan tayo po'y magkaroon ng pananaw na kinakailangan ayon sa pag-iisip ng ating pong Panginoong Diyos. Na ang kaligtasan na nga ay para sa lahat, pero kinakailangan tayo bilang isang anak ng Diyos na talagang nag-aasam ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maski na ano pa mga estado ng buhay mayroon tayo, kinakailangan na tayo lumapit sa Kanya, aaminin natin sa Kanya, pagsusumamo na ating pong tanggapin na tayo po'y higit na nangangailangan hindi ng yaman o pangyarihan ng sanlibutan ito, pagpos ng pagliligtas ng ating pong Panginoon Jesus. Kaya dito po sinasabi mga kapatid na hagilapin natin, hanapin natin unang-una ang kaharian ng Diyos, ang Diyos sa buhay natin. Tatanggalin ng Diyos ang lahat ng uri ng palir sa buhay natin, sapagkat sa pagkahari ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, tayo po pantay-pantay. Tayo po magkakapatid sa kaharian ng ating Panginoon Jesus. Sinabi sa unang sulat ni Timoteo na ang pagmamahal sa pira, ang pagmamahal sa yaman at kapangyarihan ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pero sinabi natin kamakailan lamang na kapag ikaw ay nagmahal, yan ay tama. Paano nagiging mali ang pagmamahal sa sulat ni Timoteo? Sapagkat ito ay ang pagmamahal sa yaman at kapangyarihan. Kapag tayo po'y nagmahal sa Diyos at kung ano man ang sa Diyos, doon nagiging tama ang pagmamahal. Kaya ano aral ang maaaring maibigay sa atin sa sulat na ito? Na mahalin natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa sa kahit na gaano pa mang kalit na bagay at biyaya na pinagkaloob niya sa atin, at ang lahat ng ating kailangan higit pa sa inasahan ay pagkakaloob ng Diyos sa atin tulog ng ating kabutihan.